para yakapin ang nanay ko. Bakit? Kasi alam ko nakasunod. Alam ko nakasunod. Sabi ko, lagi may black ng ulo yun. Bata ako, wala naman ako magawa. Alam niyo, one morning, nakita ko mami ko, tumatakbo siya eh. Papunta doon sa kwarto nila ng tatay ko, may dala siyang gunting. Eh, nung gabi nag-away sila eh. Siyempre, kahit bata ako, ninisip ko may gagawin ng mami ko. Natakot ko, inabot ko nanay ko, nasarado niya yung pinto eh, nailak niya. At siyempre, kinakato ko, mami, iiyak ko. Hindi siya sumasagot ng mother ko, nadidinig ko lang ang nanay ko, iyak ng iyak. Iyak ng iyak. Eksakto naman, dumating ang tatay ko. Pumarado yung kotse, galing sa shooting. And then tumakbo ako sa dati ko. Sabi ko, Dad, nakita ko si mami. Nagkukulong doon sa kwarto niya, may dala-dala siyang gunting. Siyempre, natakot ang father ko. Takbo doon sa kwarto. Tinutulak niya yung pinto. Sabi niya, Grace. Grace po ang pangalan ng mami ko. Grace, buksan mo to. Hindi kumitibo ang mami ko, kundi nadidinig lang namin ang biyak ng nanay ko. Siyempre, natakot ang father ko. So yung pinto, gusto ng daddy ko mabuksan, pinipilit ng daddy ko mabuksan, kinakantag niya. Kasi sa kakagano ng daddy ko, nasira yung pinto, bumukas. Nakapasok po ang daddy ko. Nung nakapasok ng daddy ko, yun, nag-aagawa na sila sa kunting na dala ng nanay ko. At that time, bata pa ako, nagka-trauma po ako. Nagka-trauma ako kasi ako yung bata sa paanan ng nanay at tatay ko, nakahawak ako sa hita nila, nakatingala akong umiiyak. Kasi nakikita ko yung bunting. Malaking babae po ang mother ko. Kaya nahirapan ko ang tatay ko agawin yung bunting. Nakahawak ang daddy ko dito. Yung bunting nakikita ko gumagano'n-ganon. Eh kaya ako nagka-trauma. Kasi yung bunting nakita ko umayot sa ganito ng nanay ko yun. Lumabas yung laman ng mami ko dito. Ako kasi yung bata sa baba, tinatapunan ako ng dugo ng nanay ko. Punong-puno ako ng dugo ng mami ko. Kasi yung bunting pumasok sa katawan ng mami ko, bumagsak siya. Bumagsak ang nanay ko, binuhat na siya ng tatay ko, tatakbo sa kotse, alam ko dadalhin sa ospital, hindi ko po iniwan ng mami ko. Tumakbo agad ako sa kotse ng tatay ko, umupo ako sa unahan, may driver. Tapos mami ko at daddy ko sa likod, dinala ang mami ko sa St. Luke's. Sa E. Rodriguez, yung unang St. Luke. Pero nung bumalik na po ang mami ko, alam niyo mga kapatid, hindi na po nakatis ang nanay ko. Tuluyan na siya lumaya sa bahay ng daddy. Pero sobrang manlap ang mami ko eh. Nung nakita ko yung mami ko, nakachinelas lang siya, nakapambahay ng duster. Naglalakad palabas ng bahay namin, iyak ng iyak. Tumakbo ko. Nawakan ko kamay ng mami ko, hindi ko siya binibitawan. Lumabas kami ng bahay, iyak siya ng iyak, iyak din ako na iyak. Kasi hindi namin alam saan kami pupunta ng nanay ko. Ang bahay ni Torming una sa La Loma, Quezon City. Diyan po ay may squatter area dyan. Doon naman ako maraming kalarong bata. Marami. Mahilig po ako makipag-ibigan ko sa mga squatter area na doon ako nakikipaglaro sa mga bata. Doon ako sinusundo ng nanay ko kapag hapon. Kaya sa paglalakad namin, siyempre mami ko iyak lang ng iyak. Doon ko nadala ang mami ko to sa squatter area na kung saan ko sinasabi marami akong kalarong bata. At di ko na mamalaya, doon ako nakatira ng nanay ko. Kaya isang maliit na kwarto, alam niyo kwarto namin ng mami ko, grabe. Parang isang papat lang eh. Kasya lang kami ng nanay ko. Naalala ko yung mga tao, sabi, pag nagkwekwentuhan, natidinig ko, asawa ni Dolphy. Sabi, yung bata anak yan, sabi, bakit dito nakatira? Ang ganda ng bahay ni Dolphy dyan, bagong pagawa, sabi nila. Alam niyo, Dolphy na po, father ko that time, every morning, kumukuha po ako ng panindang newspaper.
Bata pa ako, nagtitinda po ako ng newspaper para may pangkain ang nanay ko. Ang mother ko, artista rin yun. Ang nakatuklas sa nanay ko, si Manuel Conde, si Juan Tamad. Sabi ko, mami, gusto kong makatulong sa'yo. Sabi ng mami ko, ano gagawin? Punta tayo sa makilala mong producer, sabihin mo, mag-artista ako, mami, para magkapera tayo. Pero alam mo, sa showbiz niya talaga nag-umpisa yung Marites. Sa showbiz talaga. Pero nakapabor sa amin ng mami ko yun. Nakapabor kasi alam na alam ng mga producer na kilala ng mother ko, nahiwalay na sila ng tatay ko. Nakapabor sa amin kasi siguro simpat siya. Awa sa mami ko, awa sa amin. Kinuha po ako, bata po ako, child actor po ako. Bata pa ako maliit, lumalabas na po ako sa pelikulang Tagalog. Na-bless kami ng mami ko. From squatter kami nakatira, nakalipat kami ng apartment, up and down. Nakapundar ng gamit, kasangkapan, nakabili ng sasakyan. Napagpala ko kami. Pero nung time na kumikita na ako, aminin ko sa inyo mga kapatid, ako po ay lumalaki po akong isang rebelding anak ni Dolby. Rebelding anak po ako sa father ko. Kasi kaya ako nagalit sa daddy ko that time, ibang hindi niya man kami hanapin ng mami ko, nasaan na kaya yung mag-inang buhay pa kaya, kumakain pa kaya sila. Pero in fairness naman kay daddy ko, mabait din talaga siya. Mabait din ang daddy ko, kahit hiwalay sila ng nanay ko, siya'y walang tigil, nagpapadala lagi ng pera sa amin, ng mami ko. Uto sa driver. Pero para sa akin po, hindi naman yung pera ng tatay ko ang hinahanap. Bata pa ako, hinahanap ko, kalinga ng magulang. Kaya sa mga magulang natin dito, no, may paalala na ako sa inyo. Marami yung magulang, pag tinanong mo yung anak, kumusta yung anak mo, pare, mare? Binigyan ko ng pera. Binili ko ng bagong cellphone. Hindi naman yun ang kailangan ng mga anak mo yan. Ang kailangan ng mga anak mo yung tamang kalinga nyo bilang magulang. Bakit? Kasi isa, naalala ko na panood ko sa TV. Napanood di ba yung 17 years old na binata? May nanonood siya sa cellphone. Gusto niyang testingin to sa 4 na taong pamangkin niyang batang babae. Ilagay niya sa washing machine. Hindi niya napanood sa Diyos. Alam niyo, yung mga bata, ingatan niyo sila, okay lang kung nababantayan mo talaga. Okay, nagagamit sa eskwela. Yung gadget. Kaso, minapapanood sila dyan ng mga bagay na hindi magaganda, na-adapt nila yun. Di ba, ang bata nga nung araw, pagka kumain sabihin mo, hugasan ang kinainan, hinuhugasan ngayon ang bata hindi mo na maabala. Pag nakatutok na doon sa utusan mo, mamaya na. Di ba? Naniniwala ako, walang bata na pagising sa umaga. Meron kayang bata pagising niya sa umaga, mananalangin siya. Ang bata ngayon, pagmulat na mata, cellphone. Ang magulang, inatay yung anak niya. Grabe ka, lalo ngayon, grabe na nga napapanood sa cellphone. Dumami rin ang pera ko, nag-aartista na ako Dumami na rin ang barkada ko. Pag may pera ka, maraming barkada. Tama? Kalabitin mo yung katabi mo, tanungin mo kung may pera siya. Ano mo? May pera ka ba? Wala kang pera, ayoko sa'yo. Dumami pagkata ko, diyan ako napasok sa lahat ng klase ng bisyo. Sigarilyo, alak, sugal, drugs, babae. Lahat ng kasalanan na sa akin. Sabi ko ano, mapatawad pa kaya ako ng Panginoon Diyos. At dami ng kasalanan na nagawa ko, pero God is so good. Dahil sabi ng Lord, kasi kung naman daw ng dugo ang kasalanan ng tao, kaya niyang paputi ito na parang yelong niebe. Amen?
Hindi po ba sa drugs ang ginagamit ko? Yung usong drugs na masamang na usong drugs siya po. Grabe, sinisisi mo eh. Lalo ngayon na to, no? Naglipanan na naman. Grabe siya po. Grabe. Ang araw, may million lang ang nahuli, billion na worth. Grabe. Ako matagal na pa naman ako nagbibisyo. Ang drugs na ginagamit ko, opio po. Heroin po. Pwede nyo i-research yan ang may pagawaan ng opio sa Philippines no, si Lim Seng. Siya po yung Chinese na kauna-unahang pinapiring squad ni Presidente Marcos, yung matandang Marcos. Pinapiring Lim Seng po yun. Ang front niya is textiles and garments, pero sa loob ang minamanufacture ng opio. Doon ako bumibili sa Obrero, Caloocan. Bibili ako. Sabi nung binibili ako, bago ka, opo. Sabi niya, bumili ka muna ng Yossi. Sabi sa akin, bumili ka sigarilyo. Tapos, natanggalan mo lang ng konting tabako, kakarga mo yan. Kasi powder yan. Sindihan mo, pwede na. Di ganun ang ginawa ko. Ilagay sa Yossi, hinitit. Grabe. Nung una ko subukan, isang hitit pa lang, alam niyo, sumusuka ako. Minsan nagblablang ko. Pero tumagal. Nasanay ako, lumakas ang dosage ko. Sa isang araw, kaya ko umubos ng hanggang 30 balon. 30. Kaya ko ikarga sa Yossi. 30 araw-araw. Pero parang mahina na. Sabi ko sa binibili ako, bakit ganun pare? Sandali lang ang epekto sa Yossi. Gusto mo matapang? Ako, paano ba yung matapang na? Pulbos yan, sabi, pwede mo simutin sa ilong diretso. Masarap, sabi. Ganun ba? Siningot ko naman. Wow. Grabe. Sa ilong na, diretso. Pero natakot ako eh. Nung ganun katapang yung gamot, nung makita ko yung sarili ko sa salamin, alam niyo, ginawa sa akin ng oboy po ang tawag sa heroin, oboy, O-G-O-Y. Nung sa ilong ko na nakita ko yung mukha ko, grabe. Tuklap-tuklap yung balat ko sa baba na parang naagnas. No? Yung ilong ko nagnananak, nauupol, kinakain ng gamot. Natakot ako makita ako ng mami ko, gano'n na itsura ko. That was the time, bumili na po ako ng syringe ng iringgilya. Nag-umpisa na ako magsaksak. Una, sa muscle ako nag-iikit. Tumagal, nasanay, lumakas ang dosage. I consume around 60 packs a day. Kaya ko isaksak sa lamang ko araw-araw 60 palot. Parang mahina na rin, sandali na lang epekto. Kada 30 minutos nagkakarga ako. Naghanap ako ng mas malakas na tama. Ayun, natuto na ako mag-iniksyon sa lugar. Napapakita ko sa inyo yung teklat ng karayon mo nagsasaksak. Manahimik kayo. Hindi po ako basta addict, super addict po. Ang bahay every day at 6 p.m. we pray the Holy Rosary. Sabagay ng Maria na pumunta ng oras. Araw-araw po nag-rosary sa bahay. Kaming 5 lalaking kakapatid sa Lourdes, Quezon City nag-aaral. It's a Catholic school. Ang sister ko sa Santa Isabel. Sa Catholic school din. Ibig sabihin, kaming lahat ng mga kakapatid, inilaki po kami ng tatay ko ng mga Katoliko. Lahat po naman tayo Katoliko, di po ba? Sino po Katoliko? Taas kamay. Dating Katoliko, aminin. Naririto po ako, di po naman para sabihin na magpalit tayo ng relihiyon. Ang dalangin ko lang sa Panginoon Diyos, nawa po, lahat po tayo, magkaroon po tayo ng tamang relasyon sa ating Panginoon Diyos. Hindi po, palakpakan niyo po. Maganda naman po relihiyon, pero hindi po tayo maliligtas ng relihiyon. Relasyon lang sa Panginoon Diyos at aking makapagliligtas sa tao.
Kasi nung araw, pag nagsisimba ako, hindi naman talaga ako nakikinig sa sermon ng pare. Nalikot na mata ko sa simbahan, naghahanap ako ng magagandang chicks doon. Aba, totoo po yun. Wala pa cellphone nung araw, pag nakita ko sa loob ng simbahan, ang ganda na. Tandaan ko ng lalaki, hello, what's your name? Pwede ba mahingi telephone number mo? Tawagan kita sa inyo. Pwede ba kayo taklihatin mamaya? At gusto ko yung pare, matapos kagad ang pagsishare mo ng pare. Bakit ka mo? Kasi pupunta pa ako sa bungan eh. Pupunta pa ako sa inuman, sa barkada, sa tirahan ng droga, ganun na aking buhay. Hindi kagaya ngayon ako'y makakilala sa Lord. Ako po ngayon, pag maliligo lang, dapat kayo rin ganito. Ilang tubig na pampaligo natin, dapat natin ipinagpapasalamat sa Panginoon. Ako, Lord, bago ko maligo, Lord, magdulog ng ginhawa sa katawan ko ito, palakasan sa katawan. At sa gabi, pag matutulog kayo, huwag paghiga niyo, tulog na kayo, baka dumiretso. Hello? Hello? Hindi nyo hawak ang buhay nyo. Kausap ko nga ngayon, bukas. Ako bago matulog, hihiga ako sa gilid ng kama ko. Alam mo yung ginagawa ko? Isa-isa ko binabalikan yung ginawa ko mula ng umaga na gising ako. Nire-recall ko isa-isa yun. Tapos isa-isa kong pinagpapasalamat sa Lord. Lord, salamat sa maghapon lumipas. Iningatan mo ako, pinagdubayan mo ako. Binigyan ng pabor sa mga taong kinausap. Lord, bigyan mo ako ng masarap na pagtulog sa gabi nito. Masilayan kong bagong araw ng bukas na punong-puno ng pag-asa at kagalakan. Marami tayong dapat tumili sa Lord. Niwala kayo mga kapatid, hindi natin kaya kung wala si Jesus sa ating buhay. Ngayon, pagkakain tayo, di ba? Thank you, Lord, sa biyaya. Nung araw, kain lang tayo. Diboto ako ng Nazareno ng Quiapo. Tuwing Enero, 9, di ba? Nakakatuwa natin mo yan. Sila bumubuhat eh. Hindi, si Jesus ang dapat bumuhat sa atin. Kung araw pag namamanata ako, January na eh. Pagtapos namin mamanata, lasingan na kami. Pare. Kasi nga yung sinasabi ko, wala tayong tamang relasyon o ugnayan sa ako yung anak ni Dolby 1980, nalagay ko sa newspaper. Ako yung anak ni Dolby, nasangkot ko sa kasong arson with multiple homicide. Isang bahay na nasunog na 6 na tao ang namatay dito. Pero gusto ko ipaabot sa inyong kaalaman, mga kapatid, wala po akong kinalaman sa kaso nito. Madali po ako na isangkot sa kaso ito kasi yung pagkakilala po sa akin, isang drug addict po. Totoo yun, dami nung kasama sa Bilibid. Nakakaawa. Ako inanalyze ko lang eh. Sa nakita ko sa Bilibid, siguro 70%. Walang kasalanan. Dala ng kahirapan. Walang pang-abogado. Karamihan Paul guy at karamihan gumagamit. Kasi pag gumagamit ka, sabihin yan ang gumawa, adik yan. Dinala ako sa Muntinlupa. Pagdating ko sa Muntinlupa, nakakaiyak ko. Na-experience ko po ito. Sa Muntinlupa, nung ako'y papunta ng Muntinlupa, galit na galit ako sa Diyos. Sinusumbatan ko siya sa isip ko na sinasabi ko ako'y nagsisimba, ako'y nagro-rosaryo, ako'y namamanata. Sabi ko, kung talagang Diyos ka, sabi ko, alam mo wala akong kinalaman sa kaso nito. Bakit kailangan mahatulan ako ng habang buhay ng pagkabilang ko? Sabi ko, hindi ka Diyos. At di naniniwala mo. Ako po nawalan ko ako ng paniniwala ng Diyos. At naging takbo ng isip ko, sabi ko, pagdating ko dyan, habang ako'y papunta sa lupa,
Ako nakasakay sa BJMP, tumuturo ka sa unahan. Sabi ko, pagdating ko dyan, ibig sabihin, pagdating ko sa Muntinlupa, maglolo ko na rin ako. Dito lang naman pala ang kwenta ng buhay ko. Pagdating ko ng Bilibid, nakakaiyak ko. Tinig ko kayo. Alam niyo, sa Muntinlupa ang preso, doon basta't may pera, lahat po ng klase ng alak doon, pwede mong mabili. May budget ka, may Johnny Walker nga doon eh. Konyak meron. Basta't may pera ka. Wala kang pera, gin. Meron. Tanduay, White Castle, meron. Lahat ng sugal natin, Caracruz, Baraha, Hayalay, Ending, Loteng, Weteng, meron po. May pangkapang na. Ang drug sa Bilibid, mula marijuana hanggang shabu, meron po. Alam niyo, shabu sa Bilibid, ipinapautang yun, Lunes pa lang, Linggo bayan. Hello? Open ang utang doon, Lunes hanggang Sabado, basta't Linggo bayan. Ang magiging problema mo doon pag hindi ka nakabayad. Yan ang malaking problema. Ang lalaki ng pamalo. Yan ang lalaki ng bastonero. Dato pa, papaluin ka. Kung hindi ka nakabayad, hindi ko mo pinalo, bayad na, hindi. Every Sunday, hanggang di ka nakakabayad, dadapa. Dalawang kasama ko doon, namatay sila, hemorrhage ko. Babae, daming meron babae. Sabi ko, masahol pa sa laya. Kaya mo sinabing masahol pa sa laya, kasi sa laya may huli ka. Ito, paano ka mahuhuli? Sige nga. Paano ka mahuhuli? Nakakulong ka nga eh. May gwardiya ka ba? Kasama namin gumamit ng mga gwardiya. Alam mo, itsura ng mga gwardiya sa Bilibid? Mas adik pa sa amin, di ba? Wow. Ang sisipag nila. Walang tulugan. Ako po, nakasama po ako sa tatlong ginagawa. Naging worst ang buhay ko sa Bilibid. Alam mo, ginawa na shabu sa akin. Ako na-experience ko po yung shabu. 2 linggo po ako hindi natutulog. Grabe yung bato, para kasi Superman. Tama, kahit anong lasing ng tao, hindi na makakandalakad sa kalasingan, pahigupin mo, 2 higop lang. Gabing-gabi nga, yung nakasya ko, naglalabay. May mga book appliances sa bahayan, TV, rep, buha, kinakalikot. Buo naman. Sumisira. Grabe talaga siya. Ang nakatingin niya, natawa kayo ng tawa. Lalabad din kayo ng gabi, ha? Makita ko yung sarili ko sa salamin. Grabe, may calendar kasi. Tinignan ko yung calendar, naalala ko. Sabi ko, grabe, 2 linggo na pala akong hindi natutulog. Alam niyo, pinakatulog ko doon dahil alam ko hindi ako natutulog, sasanda na ako. Masanda lang ng kapiraso, pag dilat na matang batak na naman ako. Kaya naman hindi ka makakain sa shabu sa takot ko dahil alam ko walang laman ng tiyan ko. Lagi ako may baong Skype plates. Opo, sa takot kong alam ko walang laman ng tiyan ko. Nag-Skype plates lang na nakain ko. Eh kaso ang panola ko, gin. Opo. Pero nung mapagod na ako, isa lang po pumasok sa isip ko. Meron akong Diyos na pwede lapitan. Umiyak na ako.
Ito ay salita ng Panginoon Diyos, Mateo 11:28, kung lubha ka ng napapagad at bibigatan ka na sa iyong mapasanin, ibigay mo na sa akin yan, bibigyan kita ng kapahingahan. Alam niyo na umiyak ako kay Lord. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo po ako. Sorry po at nawalan ako ng paniniwala sa inyo, pero inaamin ko po, hindi ko na po kaya. Tulungan mo po ako, maawa na po kayo sa akin. Alisin mo po ako sa bisyo ko na ito. Palayain mo na po ako dito. Maawa ko sa mga anak ko kasi mahatulan po, makulong po ako. Ang puso ko po anak na babae, 4 na buwan pa lang po. Tulungan mo po ako. Kasi ang Lord nakikita, ang laman ng puso ng bawat isa sa atin. Diba sabi nga, Lord, mo po ng tao bilang ng Panginoon Diyos. Amen? Kaya sa haba ng panahon, pray ako ng pray sa Lord. Isang araw, sinagot ako ng Panginoon Diyos through television. Iba po ang way ng Panginoon. Ako po kasi through television. Kaya ako naniniwala ako this afternoon, ito po, way ng Lord sa buhay ng bawat isang natin dito. Sinabi nga sa salita niya, John 15:16, sabi, hindi kayo ang tumawag sa akin. Ako ang tumawag sa iyo. Tapos sinabi karugtungan, di ba? Ano man ang hingin mo sa pangalan ko, ibibigay sa iyo naman. Amen? Alam niyo mga kapatid, nung umiyak na ako kay Lord, meron akong television na black and white. Binuksan ko. That time, nagtutupi ako ng mga damit ko, mga bagong laba. Abot ko yung TV. Sa TV, pasulyap-sulyap. Meron kong ginamit ng Lord sa buhay ko through television. Alam niyo ang ginamit ng Lord sa buhay ko. Nakita ko po ito si Brother Eddie Villanueva po ng JIN. Nag-share po siya. Ako naman, hindi ko talaga sa kanya nakatingin ko dito sa damit nagtutupi. Pero kasi tingin-tingin lang na gano'n. Tapos, dahan-dahan, parang yung lahat ng sinasabi niya, parang ako. Sabi ko, sino kaya nag-chismis ng buhay ko sa kanya, di ba? Kasi parang, kung nakilala niya ako. Tapos naalala ko yung sinabi, hindi mahalaga sa tao ang relihiyon, ang dapat sa tao magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Ayaw ko, parang ako. Yung pangalaman sinabi, hindi ko makakalimutan. Kayong gustong tumanggap sa Panginoon Diyos, sumunod kayo sa aking maikling panalangin, pumikit kayo, magtaas na kamay. Alam niyo, that was March 3 of 1994. Ako po ay pumikit. Nilakas ko yung volume ng TV. Sabi ko, ito na, maikli lang naman to. Pumikit po ako. March 3 of 1994, nakataas ang kamay ko. Sumunod ako sa prayers, and after ng prayers na yun, meron akong naramdaman na hindi ko po kaya ipaliwanag sa inyo. Pero damang-dama ko naman oras na yan, niyakap ako ng ating Panginoon Diyos. At isa lamang po natatanda ko mga sandali na yun, mga kapatid, na ang lahat po ng kasalanan ko po ay pinatawad po ng ating Panginoon Diyos po. Alam niyo, mabuti po ang Diyos. Napakabait ng Panginoon. Nung tanggapin ko Lord through television, alam niyo, ang demonyo, hindi rin siya papayag. Hindi papayag ang demonyo. Bakit? Pagkatapos ng prayer, hindi ko matukagan sa kwarto. Pagbukas ko, nakita ko yung mga kakusap, tapin talaga siya mo. Oh, kusa, tira tayo. Libre ito, sabi, nanalo kami siya, sugal na gabi. Dati hindi ako marunong tumangkiro, pag nakakita ko ng bato, sumsuman. Nagulat ako sa sagot ko, pati makakausap ko nagulat. Sabi, pagagamitin ako na walang bayad. Alam niyo sagot ko? Tsaka na, sabi ko, lalaba ko naman damit ko ngayon. Maglilinis ako ng kwarto, mamamalansya, magliligpit ng gamit. Lahat po ng klase ng pamamaraan sa tulong po ng Panginoon Diyos, yan ang ko. Alam niyo mga kapatid, doon na po akong timuting nakaliwas sa mga kasama. Doon na po inumpisahan, hawakan po at basahin po ang banal na aklat. Yung magandang balita ay Tagalog yung kulay blue. Pinamuna ko na hawakan ng Bible. Tapos iyak ako na iyak na Lord. Sabi ko, Lord, wala akong alam dito. Tulungan mo ako, bigyan mo ako ng mga tamang mababasa ko dito. Alam niyo, nung una kong buksan ng Bible, hindi ko na siya po nilipat-lipat. Nung hiningi ko kay Lord,
Bible, alam mo, direct ako sa John 1:12. Kayo nanig at nagkapsay pagkalooban ko ng katahing Diyos. Akala sa iba na anak na po ng Diyos, hindi po wala ako na papasok sa ating ating po. Akala rin ako, pinakamatulog ng buwan. Pero kakilala sa Panginoon, ako nawa ang pinakamalaking lagbuan. Kung kayo tanongin ko ano palagay niyo ang pinakamalaking buwan, kayo akala niyo nasa saya kayo? Nasa akala nila nasa saya sila. Malaking bilangguan, ito po ginagalawan natin. Dahil ito sa mundong ginagalawan natin, lahat po ng klase ng bilangguan, ng bisyo, seryo, alak, sugal, drugs, bilangguan ng laman, kasakiman sa pera, sa katungkulan, kasinungalingan, kasisang, pandaray, pagluloko, pagkaingit, lahat po ng klase ng bilanggo na dito po sa mundong ginagalawan natin. Kaya mapalad din po kung mabasa ko sa kanyang salita na susulat po sa John chapter 8 verse 32 na makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo sa loob pa lang ng munting lupa. Kaya na po ako ng Panginoon. Salamat talaga sa Lord. Pero hindi pa doon natapos. Tingin kayo sa akin lahat, lalo sa mga kapatid kong naanyayahan dumaro rito. Kasi sabi nila, siguro, sabi ng iba, siguro pag nabuhan na gina ko, wala nang problema. Siguro masaya pag buhan na gina ng problema. Tingin kayo sa akin lahat, reminder lang ano, mga kapatid, wala pong exempted sa problema. Kasi nung mahal na mahal ko na po ang Panginoon, maraming Bible study sa Bilibid, tumatalo ako niyan. Every Saturday, ganitong araw, wala kaming dalaw, pero may pumapasok na iba-ibang church. Tumatalo po ako sa mga gawain doon. Nung mahal ko na po ang Lord, tumatakbo isang preso. Sabi sa akin, Kosa, may dalaw daw ako. Sabi ko, sino? Sabi sa akin, yung asawa mo nasa opisina. Siyempre, nagulat ako bakit nasa opisina. Kasi nakakapasok po ang asawa ko doon eh. Pati mga anak ko sa totoo lang, pwede nga sila matulog doon. Siyempre, nagtaka ako. Pero nag-isip ako, baka ako may problema nangyari sa bahay. Takbo ako sa opisina. Nakita ko nga, wife ko doon. Makasalungo ko siya. Sabi ko, bakit hindi ka pumasok? Sabi ko, nasan yung mga bata? Nagulat ako sa sagot niya. Sabi niya, hindi na ako makadalaw sa'yo, hindi na ako makapag-antay sa daya. Sabi niya, mag-aasawa na ako. Alam niya, iyak ako na iyak. Nakayuko ako ganun sa opisina. Tinatanong ko ang Panginoon. Sabi ko, Lord, bakit ganun kayo? Ba ako nakakilala sa inyo? Tsaka pag dumating sa buhay ko. Pero dumating ko ang Panginoon, alam niyo mga kapatid, nung tanong ko siya kung bakit kailangan mangyari sa akin, agad po pinaalala ng Lord, yung nabasa ko sa kanya salita. Nagrema po yung nasusulat po sa unang Korinto, 10:13, na ang lahat ay dumanas ng pagsubok. At walang sino man sa ating bibigyan ng pagsubok na hindi makakayanan. Sa halip bibigyan tayo ng kalakasan ng mga ito ating mapagtagumpayan. Alam niyo, nagrema din po sa akin yung nasusulat po sa Santiago, James chapter 1 verse 2 hanggang 4. Sinabi doon, maggalak kayo lubos kung may dumating sa inyo sa ari-sari pagsubok sapagkat susubukin ko kayo upang lalong maging matatagayin yung pananampalataya. At yan ay inyong mapagtagumpayan kayo magiging ganap at walang kakulangan. Alam niyo, masakit man po. Pagtingin ko sa asawa ko, para ako nahimasmasan. Opo, ang bilis ko siya ng sagot. Ikaw ko sa maging maayos, huwag mo na lang ako, pabayaan ng mga anak ko. Umuwi ko yung asawa ko. Naawa ako doon sa panganay ko, anak na lalaki. Kasi yung panganay ko, siya na po tumayong nanay at tatay ko sa kanyang kapatid. Hindi ko nakakalain yung mami niya mag-asawa. Nag-asawa ko ng pulis yung kasama. Pagdadalaw yung anak ko, nagsusumbong. Dad, sabi niya, alam mo ba si mami may kinakasama?
kunyari, kasi that time, graduating yung anak ko. Ayoko maapektuhan yung pag-aaral ng panganay ko. Pag nagsusumbong siya, kunyari, nagbibisi-bisihan naman may ginagawa. Magaling kong player yung anak ko, basketball player. Kaya yung anak ko na yun, pagkatatalaw sa akin yun, bago uuwi yun, dad, bago ako umuwi, maglaro ako mamaya. Sige ako. Maraming magaling na player sa Muntinlupa. Ako sabi ko yung mga kakosa ko, kakosa, laruin niyo yung anak ko mamaya, ingatan nila ako po, mayor. Naalis na siya. Dad, naglalaro na ako. May magka-size kami ng paa. Dad, meron na rubber mo. Sabi ko dyan sa ilalim po mo. Parang tigo ako. Sabi ko, exact, patingin sa paa ako. Nakitaan ko po yung anak ko. Eksakto. Pagting ko may hurug na gano'n sa medyas niya. Nakitaan ko po yung anak ko ng balisong, panaksak. Eh, siyempre, galit na galit ako. Sabi ko, may nilang balisong ako kung hindi ka nakapkapal sa gate ko, nakulong ka rin. Galit na galit ako. Sabi ko, hindi ka na. Dahil mo yung balisong dito sa akin. Lumabit yung anak ko, nanginginig na awa ko ako sa pamangkin ko. Niyakap niya ako, iyak siya na iyak. Sabi ko, ba't iyak? Saan mo gagamitin ang balisong? Natakot po ako nung magsalita yung pamangkin ko. Sabi niya, Daddy, magpaalam sana ako sa'yo. Sabi niya, papatayin ko si Mami tsaka yung lalaki. Takot ako, iyak ako, nangiyak niya ako. Sabi ko, anak, huwag mo gawin niya. Sabi ko, lalaya ako dito at may paglabas ko dito. Sabi ko sa panganay ko, sabi niya, Dad, habang po yung hesitation ng kailang kapamakalawa. Sabi ko, tiwala tayo sa Panginoon, anak, malalayain ako ng Panginoon. Hinanid ko po yung anak ko sa gate. Alala. Nawa ako, nagsusumbong kasi. Dati sabi niya, salbahe yung pulis. Hindi na kasama ni Mami. Bakit ka ako? Nawa ako sa mga kapatid ko. Minsan kakain kami dati, ang ulam namin, toyo. Pero meron na ng ulam sa bahay, papagalitan daw siya ng pulis pag binawasan niya yung ulam. Tapos sa papasok yung mga kapatid ko, papaligo ko sila, papasok sa school. Dahil pampaligo ng mga kapatid ko, tubig lang. Pero meron din sabon, di ko pwede gamitin yung sabon, papagalitan ko siya. Abang awa ako sa pangalan. At kaya lalabas ako dito. Pinatid ko, anak ko, pero pabalik ako ng brigada. Ako aaminin ko sa time na yung paghatid ko sa anak ko, muli ako nagkasala sa Panginoon. Sabi ko, sorry po Lord, pero hindi po ako nangangako sa inyo. Pero sinabi ko ng mga oras na yun, kapag lumaya ako dito, sabi ko, papatayin ko itong asawa ko. Pero hindi pinahintulutan ito ng Panginoon sa aking buhay dahil totoo ang pangako niya sa mga kanyang salita. Philippians chapter 1 verse 6, na ang lahat ng nakumpisa ko sa iyo, tatapusin ko ito, sabi ng Panginoon. Alam niyo naman nga po ako sa Lord. Life sentence pa ako, ang iniisip ko, doon ako tatanda, doon ako mamamatay. December 1997, nagpaalam ang wife ko, wala pang isang taon. September of 1998, tinawagan po ako ng laya. Pero nung tawagan ako ng laya, nabaliktad naman lahat sa buhay ko, ayoko nang lumaya. Opo, natatakot ako makalabas. Sabi ko, Lord, sana may nabayaan na ako dito sa loob ng pinangguan. Natatakot ako makalaya. Sabi ko, baka mapatay ko asawa ko, baka disgrasya lang. Pero sabi mo, Lord, kung talagang kalooban mong makalaya ako sa paglaya ko, Panginoon, bigyan mo ako ng tamang makakasama dahil gusto kong patuloy na maglingkod na lamang ako sa iyo. Pinalaya ako September 28 of 1998. Lumabas ako ng Muntinlupa, sinundo ako ng nanay ko. Una ko nabahagi na ng mabuting balita ng kaligtasan ng mother ko po. Mother ko po yung born again, masipag sa gawain ng Panginoon ng mother ko. Nag-share na siya sa kanyang mga kapatid. Si Dennis Padilla po, pinsang buo ko po yun. Ang nanay ni Dennis at nanay ko magkapatid po. Ang mami ko pag mag-share, salita ng Diyos sa family niya, nadala lahat ng mami ko. Then ako naman ay pumunta sa father ko. Pasalamat, ako'y lumaya. Thank you, Dad, sa lahat ng tulong, suporta mo sa akin. Sabi niya, naalala ko una kong mantinig ang father ko. Sabi niya, salamat sa Panginoon Diyos, nakalaya ka na dinatnan mo akong buhay.
Kasi that time, bagong opera ang tatay ko. Na double bypass po siya. Sabi ko, Dad, tulungan mo ako. Sabi ng dati ko, ano yung junior? Hindi ko naman ako ng konting puhunan magtatayo ako maliit lang na negosyo dahil para makapangan ako. Sabi ng dati ko, pasensya ka na, sabi niya, medyo sa liquid, medyo kapos tayo. Diba? Pero meron akong lupa, bibigyan ka ng lupa, benta mo ang negosyo mo. Binigyan ako ng dati ko 4 hektarya ang lupa. Ewan na naman ako alam sa lupa. Pero ang Lord talagang tapat po, di ko kagaya ng tao pag nakakuha yan, puro promise. Dahil naalala ko yung prayers ko sa Lord, Lord, bigyan ako ng tamang makakasama dahil gusto kong patuloy na maglingkod sa iyo. May nakilala ko akong contractor, developer. Pinakita ko yung lupa. Tulungan mo kay benta mo. Tinignan. Sabi niya, ang ganda, pati location. Sige, sabi niya, tulungan mo tayo. Pero araw-araw ko po kasi para ibenta yung lupa ko. Puro salita ng Diyos yung sinishare. Sabi ko, benta mo natin. Siya Bible, sabi niya, basahin mo sabi sa chapter ganito. Sabi mo, paano natin mabibenta ng lupa? Sabi niya, unahin mo ang Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos ang hanap ng bayan. Sabi niya, tapos in-encourage niya ako, bakit di ka magpagamit sa Lord? I-share mo yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo, paano kang inalis sa bisyo, paano kang binago, paano kang pinalaya. At ako'y nakatayo po sa inyong harapan, mga kapatid. Gusto ko pong ipagyabang sa inyong lahat. Ako po ay nag-full time na po sa Panginoon. Binigay ko na po. Binigay ko na po ang buhay ko sa Panginoon. Sabi ko nga, Lord, nagkameta ka sa ako, paglilingkod ko to sa iyo. Dati ko po nanyayaan ko po sa isang event. Grabe ang Lord. Siya naman ay nagtitiping ng Home Alone Dariles. Tinawagan ko siya. Dad, anong oras sa break time mo yan? Sabi ng daddy ko, 7:00. Sabi ko, Daddy, tama-tama. Bakit? Dito na tayo magkahaponan sa Bible. Sabi niya, hindi pwede. Dami-daming kinukunan sa akin. Natawagan kita mamaya, pinatay ko. Alam niyo, wala pa 5 minuto. Tumawag ang tatay ko, nasaan ka? Dati nasa Timog ako, sa Jade Valley Restaurant. Malapit ako sa iyo dyan sa ABS. Nagulat ako sa sagot ng daddy ko. Sabi niya, okay mo, darating ako. Hindi ko po expect yung kasi ang daddy ko kami magtampo sa oo lang ng oo. Pero eksakto, alam niya, 7:00, kinakalapit ako ng katabi ko. Sabi niya, Brad, ang daddy mo ayun, nasa pinto. Nakita ko tatay ko, naka-all white. Ba't is yung bread? Tinatawag ako ng daddy ko, pero galit siya, sabi niya. So paglapit ko, sabi ng daddy ko, ano ba ito? Sabi mo, maghahaponan tayo. Daddy, maghahaponan tayo. Ano nga ito? Kasi 1,000 tao eh. Sabi ko, daddy, gawain ng Panginoon. Di inakay ko ng daddy kung papasok, di na po siya nakaiwas. Sabi ko, pero pag pagpupunan tatay ko sa unahan, talagang may programa ng buhay natin ng Panginoon Diyos po. Bakit? Kasi pagpupunan tatay ko, may babae pumanik sa stage, kinuha yung mic, sabi ng babae, ngayon po madinig po natin magpatotoo si Brother Norby Jr. And when I was sharing my testimony, nakita ko po ang dati ko sa unahan, iyak ang tatay ko. Lalo nung nabanggit mo ako nasangkot sa isang kaso. Kasi nung mangyari po yung sulog na yun, magkasama po kami ng daddy ko sa bahay niya, birthday po ng unang apong babae ng daddy ko. Kaya alam ng tatay ko, wala akong kinalaman sa kaso nito. Iyak ang tatay ko. Di siya tumayo ng daddy ko, di siya naiyado sa maraming taon, niyakap ako ng tatay ko sa una. At nung nadinig ko sinabi ko, anak, sabi niya, isama mo na lahat ng mga kapatid mo dito. At doon po sa gawain ng kapatid, kitang-kita ko ang daddy ko. 2 kamay po nakataas sa tatay ko, tinanggap ko niya ng Panginoon. Tumuo yung promise ng Lord sa Acts chapter 16, verse 31, sumampalataya kayo'y maliligtas pati ang inyong buong sambahayan. After my father, sunod-sunod na po lahat ng kapatid ko, si Sunny, si Freddy, si Edgar, si Ronnie, lahat po sila kumilala at tumanggap po sa Panginoon Diyos. And this afternoon, wala naman ako kayang i-offer sa inyo kunting prayers lang. Pwede ka ba kayo pag
Pasko, di ba? Patatapos na. Di ba? Pagka dumarating ang Pasko, talagang naiiyak ako. Bakit? Kasi sabi ko, ang tao, busy-busy. Bakit? Pamangkin ko kasi nagsusulat sa napakaraming pangalan. Sabi ko, ano ba yan? Uncle, sabi niya, ito yung mga regalo ako this Christmas. Sabi ko, ang dami niyan. Ubus ang pera mo niyan. Hindi, sa Divisoria ako mamimili para mura. Kasi ako naniniwala ko pag dumarating ang Christmas, ako naniniwala ko wala kahit isa sa inyo. Wala kahit isa sa atin na pag darating ang araw ng Pasko, ay naiisip niya kung ano kaya ang maganda niyang iregalo sa Panginoon. Bakit may Pasko? Sabi niya, birthday ni Jesus. Ang tanong, meron kaya kahit isang tao na isip niya na ipaghahanda niya ng pinakamainam na handog ang Panginoon? Wala. Bakit wala naman tayo pwede ibigay sa Diyos? Nasa Kanya naman lahat, di ba? Pero meron tayo pwede ibigay sa Lord. Kasi siya ako nang nagbigay nito eh. Namatay nga siya sa krus dahil sa atin. Pwede natin bigay ang buhay natin. It's about time. Balik tayo sa Panginoon. Alam niyo, mahal po kayo ng Panginoon. Kasi akala ko araw, anak ako ni Dolphy, nasa akin na lahat. May pera daddy ko, may pera din ako, artista ako eh. May alak siya, may drugs naman ako. May kotse siya, may kotse din ako. Alam ko, kompleto ng buhay ko, nagbuo lang ng buhay ko ang ating Panginoon Diyos. Kung araw tinatanong ko yung sarili ko, bakit ba kailangan mag-born again ng tao? Kung may Bible kayo, madali nyo hanapin sa Bible to, tandaan ito ha, John 3:3. Sa Tagalog, 1:3. Sa English, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sa Tagalog, maliban na ipanganak na muli ang tao o mag-born again ng tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. John 14:6, sabi na, I am the way, the truth, and the life. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Bible po nagsabi nito. Alam niyo, mahal po kayo ng Lord. Mahal po kayo ng Lord. Ako po, ang buhay ko ngayon, masaya na po ako na kung saan po papuntahin ng Lord, basta ikikwento ko itong ginawa niya sa buhay ko. Masaya po ako. Hindi kagaya ng araw, di ba? Ano lang pinagagawa ko sa buhay ko. Pero may gusto ko kong mawinig sa inyo. Bago tayo mag-pray, okay? Ang tanong ko sa inyo ito, kung meron ba kayong 1,000 buhay, ano gagawin nyo? Halimbawa, 1,000 buhay mo, ano ang gagawin mo sa buhay mo? Hindi nyo alam? 1,000 na nga. Ako kahit 1,000,000 ang buhay ko, bibigay ko lahat sa Panginoon. Thank you, Jesus. Kung mayroon man akong 1,000 buhay, hindi ipagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi ipagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo'y magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko
Wagas na pagsinta ay iyong kalakip na awitin. Wagas na pagsinta ay iyong kalakip na awitin. Sige po tayo, wala tayong mananalangin. Alam mo, sinabi rin sa Bible, malinaw eh. Ang magkahiya sa akin dito sa lupa ay ikahihiya ng Ama ko sa langit. Bible mo ang nagsabi niya. Wala pa akong sinabi sa inyo na hindi mo galing dito sa Bible. Ang tanong ko sa inyo lahat ito, mahal niyo ba ang Diyos? Hindi niyo ba kinakahiya ang Panginoon Diyos? Sa lahat na nagmamahal sa Panginoon Diyos, kung talagang mahal mo si Lord, di mo siya kinakaya. Inaanyayahan ko kayo, humakbang po kayo, papalapit dito sa lugar. Paparalangin ko po kayo. Okay, come forward. Gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon, puso ko ay sa'yo'y magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, aking mamagiging. Sige po, atras niyo yung silya para pumasya tayo. Natutuwa po ang Lord.